Ito po part 2 na tayo. Kitang-kita mo, ataol na lang kulang Ataol na lang kulang, malalakad na to Di ba? Ataol na lang kulang, saldi ko. Putik ka, kala ko St. Peter Pakinggan natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Putik yung sound effects ako na dadala hindi sa sinasabi mo Pagano'n ako Isa pa nga. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Wala na, bus na. Again. Ito na Putik ka, saldi ko. Kupal ka, bumumuhi ka dito. Makita natin. Hindi pwedeng gaganyan, wala kang pinagkaiba kay Harry Roque, taka. I informed the Speaker and the clearance about the instructions ng Pangulo. I informed the Speaker daw. Dahil yung si Pangulo daw may pinapagawa sa kanya. Imaginein mo, wala na pala yung tinatawag nilang mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Grabe. Ibig sabihin, tumawag pa pinausap ni Presidente si Saldico kaysa kay Romualdez na pinsan niya. Putik, ang galing nun, no? Mas pagkakatiwalaan niya ibang tao. Amazing, no? Amazing, Amazing yun, Saldico, Kasi alam mo, ito, bibigyan lang kitang payo. Di ba si Sandro nga di ba si Sandro nga nagsisanti sa'yo di ba? Kasi sabi sa akin ni Sandro, galit na galit ang Pangulo sa'yo, binaboy mo yung budget, baboy ka. Di ba? Sinibak ka ni Sandro, di ba? Kaya kasi sinibak ni Sandro, baboy ka, ngayop ka. Winalangya mo yung budget. Nagulat kayo nung sinibak ka ni Sandro, no? Kasi nga, simula ka lang sinibak ni Sandro, ayan na, nag-iisip-isip na ang presidente. At sabi sa akin, noong December pa pala, nung sinibak ka ni Sandro, putik ka, doon gumawa ang presidente. Kausap ko si presidente kahapon sa Malacanang ako Kausap ko ang presidente kahapon. Ano sabi? Doon niya naisip talagang pag-aralan ang flood control. So last year pa ng December, nagpagawa na ang Pangulo ng flood control. Ganun kami ng presidente. Yan ang mga intel ni Yolo na hindi mo kaya. Mamaya, mayayari ka pa sa akin. May intel pa akong isa. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Umamin na, nilaglag niya si Chis. Malinaw, palakpakan mo. Nilaglag niya po sarili niya. So walang kinalaman si Romualdez sa BICAM. Malinaw po.
bago namin tinapos ni Cheese Escudero ang BICAM. Malinaw to, Saldi ko. Nilaglag mo sarili mo, hayop ka. Pakinggan nyo maigi. Sinamin niya. Inamin niya po. Bago namin tinapos ni Cheese Escudero. O, pakinggan nyo. O. Ginawa o tinapos ni Senator Cheese Escudero during the BICAM. Ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Cheese Escudero during the BICAM. Tapos ka na, ayop ka! Ikaw ang may pasimuno sa 2025 budget. Kaya nagpunta si Cheese Escudero dyan. 2 beses. Bakit? Kasi nga pag-uusapan nyo yung insertion sa Senado, insertion mo sa Sunwest, Talipandas. Malinaw, narinig nyo, ulitin natin. Tula ka, Saldi ko. Ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Biro mo humihingi daw si Sec Mina Pangandaman ng approval sa kanya. Okay, give it the fact. Pero, Saldi ko, tandaan mo, Saldi ko, hindi ka pwedeng dumiretso sa presidente, boy. Ini-skip mo si Martin Romualdez. At yan na nga ang ginawa mo, ayop ka. Pakinggan mo to. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Cheese Escudero during the BICAM. Tingnan mo, malinaw po. Bago namin tinapos ni Cheese Escudero during the BICAM. Nando si Romualdez, kaya wala palang pirma. Si Romualdez, si Cheese ang nakapirma kahit hindi siya dapat doon. Ibig sabihin, si Cheese Escudero talaga nangialam sa BICAM. Inamin mo yan, Saldi ko, ayop ka. Yari ka ngayon. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Putik no, 100 billion, Pangulo. Putik ang bobo mo, Saldi ko. Wala pong perang napunta sa akin. Naloko na. Putik, na nga ba sinasabi natin eh. Wala daw perang napunta sa kanya. Ayoko na sa Earth. Pusang ina ka. Ayoko na sa Earth. Saldi ko, walang perang napunta sa'yo. Saan mo binibili yung chopper mong 7? Saan mo binibili yung luxurious na mga bahay mo? Walang pera na pupunta sa'yo. Pusang. Saldi ko, isa kang bayani. Ikaw ba yung kasama ng mga martir? Pusang ina ka. Wala daw pong pera napunta sa kanya. Magnanakaw ako. Magnanakaw ang Pangulo. Magnanakaw si Saldi ko. Gumawa kami ng nakawan. Tapos walang mapupunta sa akin. Oh my God! Walang pera na punta sa'yo, bakit yumamang ka, hayop ka? Yung anak mo, yung bag ng panggala, magkano? 500,000. Kung kumain ng anak mo, nakaitim na card, ibig sabihin, walang limit. 76,000 sa isang, hapunan. Walang pera na punta sa'yo. Kawawa ka naman, pusang ina mo.
Naawa ko sa'yo, saldi ko, hindi ka man lang humingi kay BBM. Bayani ka, martir ka, ngayop ka. Pahinga ba natin? Atras lang natin, ha? Dahil na ipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Oo. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo. Putik, ganid ka pala, BBM. Ganid! Grabe. BBM. Grabe ka naman. Ba't di mo binigyan ni saldi ko? So, mayaman na talaga to. Kahit hindi siya kumuha ng pera doon sa insertion, nakakabili yung mga anak niya ng mga iba't ibang gamit, nakakuha siya ng chopper na 7. Abay, ibang klase to. At Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Oy! Putik! Putik! Nararamdaman ko na. Eto na. Eto na po tayo. Andito na tayo. Siya daw po ang nag-deliver sa South at North Forbes Park. Yung mga tao niya. Putek, eto na. Dudugtong na to kay Gutesa. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na. Eto na. Eto na. Kumbaga, idudugtong niya na kay Gutesa. Idudugtong na. Eto na to, pusang ina ka. Eto na. Ayok. Bobo mo, saldi ko. Putek ka. Putek ka talaga. Bobo-bobo mo. Okay. At ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Ito po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Wow! Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya. Ito pala, may ebidensya ka na eh. Rimowa nga, Ang tanga-tanga mo sa haldi ko. Putik pa. Ang tanga mo sa haldi ko. Putik ka. Ano to? Ano to sa haldi ko? AI? O picture mo sa bahay nyo? Ano mo kami sa presidente? Ano yung Rimowa? Buklatin mo! Anak ng wetek. Ang daling ganyan sa haldi ko. AI lang, mabilis na mabilis yan. Teka lang ha, teka lang. Teka lang po ha, may nag-PM lang sa akin, saglit lang. Eto, may papakita ko sa'yo, saldi ko ha. Eto, saldi ko. Eto, May papakita ko sa'yo, saldi ko. Ayan Ayan saldi ko. Paano ma-explain to ngayon? Paano ma-explain yan? Saldi ko. Paano mo ma-explain ngayon yan? Andali, di ba? Naka-Rimowa. Nasa ICC na, nakatanggap pa. Nasa gilid din ng magandang sasakyan. Hinga, saldi ko. Paano may explain yan? Naka-Rimowa si Digong, yung may betlog na korduroy. Hindi ko pa pino-photoshop yan, saldi ko.
Hindi ko pa pinopotoshop. Pero pag pinotoshop ko yan, putik, iba na yan dating yan. Talagang totoong-totoo na. Hindi ko pa pinopotoshop yan. Hindi ko pa ginagalaw yung texture, contrast. Pag ginalaw ko na yung texture tsaka contrast, naglalakad na yan si Digong. Ang dali niyan eh. Ipakita mo yung picture ni Gutesa, nagdi-deliver. Ipapahanap natin. Wag mo kami loloko-lokohin dito. Ipapahanap natin ang video ng North at South Poles Park na pumasok kayo doon. Paano magkaalaman tayo? Hindi puro ganyan picture ng maleta. Ang daling gawin yan, Saldi ko. Napakadaling gawin. Kahit bata ngayon, ang daling gawin. Diretso natin. Malacanang nung siya ay nasa Senado. Meron pa dito, November 29, cash out. Putik, tinype lang, Galing. Galing. Ang galing. Tingnan niyo po ito, Ito, tingnan mo, Bobo to si Saldi ko. Putang ina, hindi naman lang tinanggal yung hashtag, yung yung tag price. Ang bobo mo! May tag price pa dito, Bobo ka ba, Saldi ko? May tag price pa, Ang bigat niya, nandiyan yung tag price, bubuhatin. Saldi ko, may tag price pa. At saka, pag binitbit mo yan, binobobo tayo nito. Akala yata tanga tayong DDS. Ito. Tignan nyo po ito. Ito. May tag price pa. May masabi lang Tapos, ito po. Bakit may plastic pa tong dalawa? Ayan, Saldi ko, malinaw yan, ayan. Ito may plastic, Ang bigat niyan, Dapat tanggal na yan. Ang bigat buhatin yung maleta. Akala yata nito hindi ako nakakahawak ng Rimowa. Saldi ko, ako ang sa lahat ng vlogger, ang batang kasino. Dahil galing ako sa kasino. Driver ako ng mga malalaking client na nagtatrabaho sa Soler, COD at Okada. Hindi mo ako manloloko sa Rimowa mo. Ganyan ang inaawakan namin, Rimowa. Pero pag puno yan, pusang inakasaldi ko, kailanman hindi ko nabuhat. Wala kang manloloko dito, Saldi ko. Gusto mo pakita kita ng picture na may mga, bawal lang, madidemanda ako ng ex-company ko Isipin mo, Saldi ko, diniliver yan kamo ni Gutesa. Si Gutesa, iilan lang sila yan? Baka hindi nabubuhat ng isang tao yan. Kaya natatawa na lang ako sinasabi mo na si Gutesa ang bigat niyan. Ang bigat po, sobra. Kasi ang gagawin ko lang po eto trabaho ko. Kapag may nagsusugal po sa COD na client namin, legal po ito na sugal sa casino po legal. Yung mga nagsusugal ng mga big time. Nagsusugal po, mga big time. Kapag kinakapos po ng pambayad, nanalo yung client namin sa COD, City of Dreams. Pupunta kami ng Soler, sa branch namin sa Soler. Kukuha kami ng pera doon. Kukuha kami ng millions of millions. Putik yung isang maleta po, binubuhat namin yan, 3 katao. 3 katao bubuhat yan kung punong-puno yung Rimowang. Ganito kalaki. Ganito talaga to. Rimowa to Ganito kalaki. Pero hindi po yan naglalaman ng ilan. Sinasabi niya, ilang milyon. Ilang milyon lang po laman yan. Kalokohan niya. Yan ang mo, Saldi ko. Paano nangyari yon? May hashtag pa, may tag price.
Kala ko ba nagdi-deliver kayo palagi? May tag price pa, bagong-bago. Ayan o. Niloloko tayo nito talaga eh. Ang lakas mo makaloko, hayop ka. Umuwi ka dito, magsampa ka ng kaso para matapos to flood control. Makulong ang makulong. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Oh. Ayun, ito bagong-bago pa, oh. Tignan nyo naman. May plastic pa yung iba, oh. Ito naka-plastic pa, oh. Pusa. Talaga, oh. Lakas makapeke. Oh, diretso. Dami ah. Dami. Dami oh, paulit-ulit na lang ah. Galing ah. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. 25 billion, me. Baligtad na ngayon. Galing ha. Baligtad na ngayon. Baligtad na po ngayon. Kasi nga, kinontra na. Saldi ko. Kinontra na. Bakit? Kinontra na yung sinabi ni Bryce Hernandez. Si BBM na ngayon nakatanggap, hindi na ikaw. Diba? Antindi. Matindi saldi ko. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. May part 3 pa sa rally. Tsaka ito po Anong sabi ni i-ano natin tong sinabi ni Orly Gutesa, okay? Ito po Nasaan yung ito. Ex-Philippine. Dito yun. Isis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay. Ito namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. 35 maleta. So, eto yun. Isipin nyo, yung ibang maleta po dito, ang liliit. Ayan paano magkakasya ang saldi ko? Yung ibang maleta dito, sa tingin mo itong maleta na to magkakasya? Ito,
Etong maleta na to magkakasya? Ha? Maleta may mga sealed pa oh. Magkakasya ba yan? Meron pang 1,499 no. Putik ka, saldi ko nakakaya ka. Putik ka, nakakaya naman. Hindi nyo man lang ginalingan no. Tangina naman. Ayan no, saldi ko, tignan mo naman. Sale. Saldi ko matalas mata ko. Sabi ko sa iyo hindi ka uubra. Matalas mata ko, saldi ko. Paano mo malalagyan yan? Naka ano pa? Oh. Magkakasya ba niya yung milyon-milyon? Ha? 50 million kasya yan. Oh. Ayan oh, mga nakasealed pa oh. Ang kulit nyo, kala nyo, ayan oh, sa kanya mismo yan oh. Oh, ayan oh. Oh, mga nakasealed pa. Oh. Oh. Alam mo, putik ka saldi ko. Mamaya, makikita mo kung saan galing yan, ha? Hindi mo alam, may Google, Google search para sa mga ganyan. Bobo mo, saldi ko. Oh. Sige, sabihin natin kay Orly Gutesa. Orly, ikaw muna. Sa 42, Oh. McKinley Street, Taguig, ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street. Yan! Ibig sabihin, kay Saldico lang siya nag-deliver. If ever. Si Saldico lang to. Ngayon, ang ginagawa po ni Saldico, ipinapasa kay BBM yung gawain niya. Simple as that. Diba? Simple as that. Yung gawain mismo ni Saldico, if ever, sabihin na natin totoo yung maleta mo, galing sa'yo yun. Ha? Hindi galing kay BBM yun. Kasi nga sabi ni Bryce Hernandez, nag-deliver sa iyo sa BGC Diretso Elevator. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng
salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat